Kakaibang kakatakutan na naman. Sa mga oras na ito, pumuntahan namin ng isang delikadong lugar at ito ang mga nakikita at tumatambad sa unang lista sa aming pagpunta sa isang lugar na pinaka-nakakatakot daw dito. Base sa aming mga investigation, base sa aming mga research, sabi-sabi dito, ito daw ang unang lugar at pinugaran ng mga masamang espiritu. Kaya isang gabi na pinuntahan ko, ito po ang mga tumatambad sa may mga damit mambata at mga iba't iba pong mga nakikita at mga boses na narinig ko. At hindi ko ito pinapansin at palagi po akong sinusubaybayan ng mga di ko nakikita. Pero ito ay nagpaparamdam talaga sa akin. Kaya ito ang ginagawa ko. Hindi ako nagpapasama. Ako lang ang pumunta dito sa loob mismo sa pinangyarihan ng bahay. Medyo yung bahay ay parang wasak-wasak na. At nakikita ko dito tumatambad ang mga hindi mapaliwanag na mga sa lugar na ito ay may parang sumusunod sa akin, angin sa akin. Kaya ito ang mga posibleng nangyayari sa akin. Magandang araw mga ka-hiking, joyride naman para makapunta tayo sa ating destinasyon. Papunta tayo ng Lapu-Lapu sa may haunted pinakadelikad haunted sa buong Lapu-Lapu. Hiking, samahan niyo ako magtuklas at magramdam. Today's video mga ka-hiking is kakaiba naman ang ating puntahan ngayon. Ang bahay na abandon at may malalim na history. Iyon po daw yung bahay na pinugaran ng mga multo. So kaya mga ka-hiking is puntahan na natin. Samahan niyo ako para magmasid at makiramdam sa isang abandonadong bahay at pinagawaran ng multo. So ngayon mga ka-hiking is shoutout muna tayo sa ating mga viewers na nandito sa Cordoba at shoutout din ako sa taga Cebu City, no? Especially kay Ate Bing Shai, Mr. Lee RTV, Kapiso Vlog at iba pa at mga silent viewers. Maraming salamat. Ito ang gabing lagim, no? Na dapat nating subaybayan. Today's video mga ka-hiking, nandito na tayo sa abandonadong bahay. Dito na tayo sa abandonadong bahay mga ka-hiking. So ngayon mga ka-hiking is libutin natin ang dito daw ay pinugaran ng mga di umano ng mga multo. So ngayon mga ka-hiking, ayan. So ngayon mga ka-hiking, medyo may naramdaman na po ako dito sa bahay na ito. Kasi po itong bahay na ito is matagal na pong abandon. Sabi nila dito daw minsan magpapakita yung multo. Kaya ating libutin yung mismong bahay na ito. Sa mga oras na ito, kakaiba ang aking naramdaman dahil sa gilid na ito daw ang pinaka-makatakot na bahay. Dahil sabi-sabi dito sa mga residensya dito, ito daw ang may pinakamalakas na enerhiya ng mga diablo. Dahil minsan daw dito umiyak yung babae at minsan dahil dito po nasaniban ang kanyang anak at minsan ay hindi ka makakatulog sa oras ng gabi dahil may palagi po sa iyong nanonood at palaging nakadikta sa iyo. Kaya is palaging mag-aaway kapag kayo ay relasyon, palagi po kayong ipahihiwalay dahil sa kagustuhan ng isang engkanto at ito ay pinakamasamang engkanto at hindi dapat na pwedeng angkinin ng isang kahoy o isang maliti dahil ito ay pinugaran ng mga engkanto at masamang espiritu. Bisga sa bahay na ito po ang sabi-sabihin nila dito, itong bahay na ito ay maraming history na pinasukan ng mga diablo at iba-iba pa. Kaya gumawa ako ng paranormal investigate sa bahay na ito. Habang pinapasok ko sa loob, may tumatambad sa akin sa luyo o sa kilid ng kanilang bahay ay may pinakamalaking puno at ito po ang suspensya ko sa bahay na ito ay isang hilan. Hilan po sa tawag, ang hilan na ito ay tinatawag naming hindi kaaya-aya at hindi pwedeng puyuan. Kung sino man ang pumunta at magstay dito at dito manirahan, ito ay posibleng saniban.
Kaya ito po ang mga suspensya at nakikita ko sa luyo ng kanilang bahay. Ito ang may akasyang pinakamalaki at sa edad daw sa akasya na ito ay nasa mga 90 years, no? So ito ay pinakamatanda na isang naranasan ko ang mga iba't ibang mga banghi at amoy sa loob mismo ng bahay na ito. Kaya gumawa muna ako ng prayer at investigasyon. Sa bawat paglakad ko at tumitingin ako sa gilid ng bahay na ito, may marami po akong nakikita na hindi nakikita sa ibang normal na tao. Sa bawat pag-investigate ko sa bahay na ito ay parang nandito tayo sa loob mismo. Ay, nakiramdam tayo dito mga kaibigan. Ayan, sa bahay na to. Dito daw mismo mapakita yung minsan yung multo or yung masamang espiritu or mga laman lupa daw dito mismo yung bahay na to. Kasi sabi-sabi nila, base sa aking information na kalat, dito daw minsan malakas yung enerhiya dito. Ayan sa likod ko. Dito minsan, ayan, malakas po yung enerhiya dyan. At saka dito. Ngayon, alas 12 ng gabi tayo ngayon mga hiking. Nandito tayo sa bahay na ito. Sa daan na to mga hiking, sa libing na daan na to, is dito tayo pupunta sa bahay na abandon. So ngayon po mga hiking, sa dilim. As you can see, marami po mga kamay na nakita natin dito. Dito tayo sa loob ng tawag nito. Dito na. Napuyawan. Pangispat daw yan sila. Dito sa dito. Ambak. Sugod ang pulang batong balibo. Dali lang. Balik din. Ha? Ano ba ito? Sorry. Hey. Ito naman ang ating gabi ng lagim. Gumagawa kami ng investigasyon sa loob at pinakadelikado at pinakamatandang sementeryo. Ang sementeryo na ito ay sabi-sabi nila ay ito daw ay pinakamahilan at pinakanakakatakot sa buong sementeryo dito mismo sa Cebu. At gumagawa kami ng investigasyon. Sa bawat pagsalita ko, may naramdaman agad at patambat sa akin. So ito po sila. So buwa ka na lock? Wa. Ikaw? Wala. So karon ang data diri sa sementeryo. So ready na mo kita og multo? Ready. Ikaw? Ito na kami sa sementeryo kung saan maraming sabi daw nila, marami daw mga kaluluwa dito na gumagala, no? Ito na ta. Paminaw mo kung na yung mga tingog ha. Nandito naman kami sa alas 11 ng gabi. So as you can see, malaki po yung buwan. Ayan. Na ang buwan, no? So nandito na po kami sa sementeryo. Ito na po yung entrance mga hiking. Dito daw, sabi-sabi nila, dito daw magpapakita minsan yung mga kaluluwa. So ayan po. Nandito na kami sa sementeryo. So nadidiri ako. Paspuro. Ano paspuro? So dito kami naghanap ng sabi din ito may mga kaluluwa na dito.
Ano ra? So nandito na kami mga ka-hiking. Kasama natin yung mga tema isog, no? Ayan. Nandito na kami sa gitna sa sementeryo. Ano mga ipis. Actually dito mga ka-hiking is matagal na po itong old po itong sementeryo na pinantahan natin. Actually, 4 po yung pero nandito kami sa pinaka old na sementeryo. Pero yan po, as you can see, nakikita nyong buwan, malapit ng lumaki. So, ngayon, so sabi-sabi daw nila dito marami daw magpapakita, so kaya po pinuntahan namin. Oras na gabi, no? Sabi daw nila dito daw noon ay meron daw pinatay dito linagay yung yung pinatay dyan, estudyante daw to. So sabi nila mapakita daw minsan dito yung mga kaluluwa o ligaw na kaluluwa. Lah, lawa dyan sil, oh. Lawa dyan sil. Agimi. Uy. So kuya, diri daw napita po. Ito po yung pinaka-old na cemetery dito. So yan po yung namatay. So yan. So pinaka-old na po dito na cemetery. May mga paniki. Kita mo? Oo, may mga paniki. Naglupad-lupad. So it means daw kung may mga paniki, sabi-sabi nila yan po daw may vampira daw or mga aswang. So nandito na kami sa sementeryo. Ni hangin, galing kamot. Kadlok pa no. Hiking, as you can see, marami pong mga kamay na nakita natin dito. Dito tayo sa loob ng tawag nito. Dito na kakulitan sih. Naik ke pintu. Dari itu, naik ke barang. Dah lagi. Betul. Awal tu tadi. So yan. Murag ni kabarog. Bantay mo? Tay murag kabarog. Yan sila. Nay murag kabarog. Tuwa ka tadi. Bantay mo dia. Pagkuhan mo likuran kan. So lah, naik kakuyaw baan diri we. Ini liu. Dari taki. Ang oras ng gabi ng lagi. Sa mga oras na ito ay habang naglalakad kami at nag-i-explore sa cemetery at ibang mga boses at tunog na narinig namin sa mismong Ang sementeryong ito ay maraming kabulaghan di umano na nagpapakita na dito minsan ang mga aswang manananggal at iba pa. Dahil sabi-sabi nila ito daw sementeryo na ito ang pinaka-old na sa sementeryo dito sa lugar na ito.
iba pang impormasyon na nakalat namin dito. May mga kabulagan daw na mga nangyayari. May pinatay pa daw dito. Pero sa mga ganun pa man, hindi kami natatakot upang hadlangan ang aming pag-explore sa buong minteryong ito. Dahil sabi-sabi dito aming nagpaparamdam na mga kaligaw na kaya ito ang mga posibleng tumambad sa amin. May mga naririnig po kami at mga ingay. Yan po ang mga pruweba na nakikita namin dito mismo sa silid ng minteryong ito. At may iba pa, may mga lumilipad na mga paniki. Ito ang basihan na may mga elemento talaga dito sa loob ng lumaki na po ang buwan ito dahil sa mga oras na alas 12 ng gabi. Ito ang nagparamdam sa paranasan ang mga nakakatakot at nakakagimbal na makikita mo dito mismo. Dahil sa habang naglalakad kami, may nakita po akong isang tsinelas, isang pares ng tsinelas, at yan po ay nagpapaliwanag na may mga tumatambay di namin inasahan. Pero sa mga oras na ito, may mga nakikita po kaming mga iba't ibang mga damit sa loob mismo ng simit, sa loob ng puntod. Pero dito ko na pag-isipan bakit dito sa may biglang poses at biglang tumayo yung mga balahibo ko sa nakakatakot at nakagimba. Dito ko naranasan na nakakaiba talaga kapag minteryo na ang mapupuntahan mo. Dahil sa dilim na ito, naghahasik ang lagim. Bakit iso? Kita ra? Espata na? Ayaw. Ano na kang makita na itong mga multo? So nandito na kami sa haunted na minteryo dito po. Sabi-sabi na dito daw yung mga pasukan ng mga elemento minsan dito na magpapakita. So dito na tayo sa loob. Ayan, ito po yung kahoy. Ito po yung... Sa pagkakaalam ko dito sa gabing ito ay maraming nanood at maraming nakapaligid sa amin. Dahil sa malaking maliti na ito, sabi-sabi nila may kapre daw dito na mugaran, pero ayaw kong sabihin sa mga kasama ko dahil natatakot po sila, baka matatakot. At ito na lang ang ginagawa ko. Hindi na ako nag-ingay habang naglalakad kami, pero napatigil kami dito dahil parang may taong nakatumambad sa amin. At dito ko na lang naisipan na natatakot na ako at naisipan ko na lang na kami ng makalapas kami dito. Hindi na kami bumalik sa aming inaagian or sa aming dinadaanan dahil sa mga pagsunod-sunod na pangyayari. Kaya malapit akong nahagpo o nahulog dyan. Kaya dito na lang, dito nakikita po kami ng isang daan upang makatawid sa kabila. Kaya ito po ang mga nangyayari sa amin. Biglang may sumabog at may biglang umamoy ng kandila at halo-halo po yung mga nakakatakot na mga pangyayaring ito. At patuloy kaming naglakad upang makaranas ng balibo. Yun. Ispat daw yan sila. Yansin, ispati dari pa una mo. Ispati hari pa. Sugod ang kulimbag ng balibo dali na. Dali na. May sakit. Ano ka daw ito? Awa. Bugdaw ang hangin. Sa buglak. Uy, kung Ha? nagsagbot. Dili, uy. Ito.
Ha? Mulai ko yung Asa? Nakanan di ka dila. Asa diri? Diri ta? Ali. Ada chinilas. Ada chinilas isa ka bukal bilin. Bata. Diri ta. Ampak. Ha? Ini botol. Jauh eh. Botol. Wih. Putus ikut. Taruh. Coba. Ucap lagi. Suruh. Taruh. Taruh itu dia. Asik jarak itu. Oh itu. Dah, udah lagi ni kau. Bukan sebut tu. Bukan sebut. Belai. Kita lagi pikas. Lawa. Ini satu. Hah? Senang nampak? Awah nak. Udah. Kita. Lagi. Dia tak lagi. Tak lagi. Dia tak. Dia kita. Tadi. Ayo, mau. Ke bawah mau. Lubang kanila. Apa ni? Asal ada tak? Ya, ilusion. Naik ke kuan tadi. Ah, puspuro gitu dong. Dong. Tembok naik ke bawah mu. Butai. No? Dah. Sudah jadi Ya. Boleh saya cipta. Jadi kuha dari tempat tadi. Sudah pakai curang itu. Sudah apa? Gana apa gana? Ayo. Ini. Ini lagi. Kado ya. Mana? Sekarang dikado. Dari tadi. Saya kira hujan. Stop. Hah? Ay, Christian lagi. Lah. Iring. Atau iring. Iring ko ba? Lalu kaya setugikan dari turun. Dia. Ayo. Lalu kaya dapat dicoba pergi. Yan. Daripada. Siput tu. Ayo, balik dulu. Balik dia. Juan. Asli. Lawak udah untuk lawak kuan. Lawak. Gimana man? Kau Ada mau bentar ya. bawal. Masih ada mega berkai. Yang jangan dulu. Saya mau cari yang sedikit. Ini dong. Ni hangin terus no? Grabe ang hangin no? Dito to street to. Yun, ni hangin no ah. Bantay mo? Pero ni hangin no. Kuyawan mo ah. Lara? Lara? Yung mayroon eh. Ayan, bios. Masa to street? Hala, turun. Ano di ambak? Oh, gitu. Ha?
Wala. Ang bata oh. No? Baby. Mo din naghilak ang bata, no? Mo din itong gihilak ang bata. No? Wait lang. Naoy. Maghilak ang bata. Bata po do. Mo din lagi mga hilak-hilak bata dari. Ano ko'y nakita dito. Mo kita no. Tro. Ito, kapakapa. Nari ko kaya mo kita. Ako ipakita ko, tro. Kung karas ka. Tro. Awa. Di mo mahalak mo. Oh. Nako na to. Tro, bilakaw. Sige lang to. Lagi. Tro. Ipakita mo mo kita. Tro. Ang tara na. Dito tao. Madlok mo. Bayot mo. Dapat yung madlok. Ghost hunter. Doon si Palong uli. Ano to siya yung lugahan? Nawa. Buhay tanong man. Nananaw pa tali kay. Nemrog akuan. Awa. Awa na. Kabantay mo na. Nemrog alakaw pa rin na. Awa. Ito ka na pasunahan. Awa. Master. Tingol. Ha? Okay. No. Wala, ninibat ang malibo, my God. Tabi po. Dali. Dali. Malapit lang tadi tagi. Seperti dari dong, Bing. Orang pancun. Tadi itu. Ayun. Taon to eh. Ayun, expert. Taon to sa Ayun, lagi. Ha? Siguro lagi. Nalok mong ka. Ay, ay. Ulo. Nalagi ulo. Tawa. Ang mga kalis. Ako lagi na lagi oh. Uy, Mamaho ang gani. Mampatay. bakit kayo? May isang pantheon or nicho dito ko nakikita at nalaman na iso itong pantheon. Ang pantheon na ito ay nakabihira at na-curious ako at kaya minuksan ko ang isang kahon. Pero natatakot po yung mga kasama ko. Pero ito po yung bumugad sa amin. Isang mabahong pantheon at nakapangilabot balahibo at tumayo yung mga balahibo yung kasama ko dahil sa mga nakakatakot na mga pangyayari at kaya po ay iniwan na lang namin at umalis na lang kami at ito ang mga tumapambad sa amin at mayroong parang puti sa unahan at kaya po ay hindi na lang namin pinansin at patuloy na lang kaming naglakad at maraming iba't iba pong nagpapakita sa akin, isang bata at isang is nahuman na tayo nahuman namin at ito lalo sa cementerio no so ano mo na feel dito sa sword ha? Iapong kita. Ano sa na feel mo ba? Feeling eh. Ano sa na feel mo dito? Haglok ko. Ikaw? Kulbaan na gum. Ano sa ba yung nakit na ano dito na diskubrihan? Ungo. Ungo ba uy? Ano sa ba yung tingog? Ano sa ba yung nakita or ano sa ba yung nadlok ka? Wala. Isok ko. Tarong ba? Ikaw? Isok ko. Ikaw ba unsa?